Hello guys, good morning. We're off to another adventure. Pupunta po kami sa Johnston Canyon. Isa rin to sa mga popular destination here in Alberta. Punta tayo, tara. Hello guys, we're stopping over here at A&W para bumili muna tayo ng kape because it's quite a long drive at kailangan natin ng pampagising. Let's go to A&W. We're back and kape muna tayo guys. Mama! Ayan. Habang nagkakape ay kumakain tayo ng mga bibingka at ano na nga yan? Pichi-pichi. Papi! Ano yung may latik? Sapin-sapin. Tsaka biko. Biko pala. Ayan. Bibingka. Binili natin sa kababayan rin natin na nagtitinda sa marketplace. Pangalan ay She or She. S-H-E. She. Bibingka, latik. Ayan, makikita nyo yan. Masarap naman guys. Kaya tangkilikin natin ang gawa ng ating mga kababayan here in Canada. Habang naghihintay tayo ng ating mga kasama, paparating na po sila on the way. Ay pag-usapan naman natin how we can succeed sa pag-aaral natin dito sa Canada. Last May 23 ay nakuha na natin yung ating completion letter from school. And maganda naman ang grades, official transcript nakalagay GPA 4.0. Taas po nag-grade ang binigay ng Lord sa atin, kaya of course nagpapasalamat tayo. Alam nyo, number one, how to succeed, of course, number one, syempre kailangan nananalangin tayo at may pananampalataya sa Lord na siya ang nagbibigay ng wisdom sa atin. But very important din kapag tayo nag-aaral, lalo't kasama ang ating pamilya or spouse, napaka-importante ang support ng inyong asawa. At nagpapasalamat tayo sa Lord dahil binigkalooban tayo ng asawa na very supportive. Tawa ka na tawa dyan. Diba? Mommy supported daddy in his studies, right? Yeah. Biruin niyo for 1 year. Nag-concentrate tayo sa pag-aaral, hindi tayo nagtrabaho. Kaya pasalamat tayo sa ating asawa na sumuporta sa ating mga daily expenses dito sa Canada. Napakamahal ng tuition dito sa Canada, kaya kailangan financially prepared po kayo na pupunta dito. Hindi pwede na iaasa nyo sa trabaho nyo dito sa Canada ang pambayad sa tuition. Nako, marami po tayong mga kababayan na problema, para maiwasan ng stress sa inyong pag-aaral, be financially prepared, and of course kailangan meron kayong pamilya na talagang very supportive. Okay, kuya. Bibili muna tayo ng day pass. Dadaan tayo kasi dito sa BAM, kaya kailangan natin ng day pass. Bili muna tayo dito. This is the rate. That's $22 for 2 adults and 1 kid. So we are walking to the parking 1. We park at parking 2. Wala na po kaming maparkingan sa parking 1, kaya parking 2 na tayo nagpark. That. So, better na pumunta dito ng mas maaga guys, para doon kayo makapag-park sa parking 1. Dahil nagkakaubusan ng parking at this time around, ano oras naman? What time is it? 10:17 na kami dumating sa dito na kami nag-park. So, punta muna tayo doon. Okay, there they are.
Grabe. Ay, ano ba yan? Nagsasakan na kayo. Go! Hello! Daddy! Ito na po yung maiingay. Oh yeah, that's Aurora. Okay. See? Aurora is walking. You see? Yeah, Upper Falls 1.5 miles. Lower Falls 1.5 miles. Doon tayo sa lower. Mas maigsi. Mas maigsi ang ano. I doon daw sa official. Eh. I-share muna tayo dito. Mamaya sa taas, singal na yan. Picture. One half mile tayo maglalakad. Yung mga kalahating oras. Not sure. I'm taller than your Austin. Ayun. Tataas ng puno dito. Wow. Guys, pwede kayong baon ng sweatshirt. Medyo malamig din sa taas. Pero kung feeling nyo kakayanin ang mild na lamig, kahit wala na. So, kung naglalakad, napakaganda ng mga tanawin. Like what you see here. Diba? Napakaraming stops for pictures. Buti na lang yung kasama nating bata ay may kasama ring bata. Kaya naglalakad siya. Dahil kung hindi ay mahirap pong buhatin ang batang kasama dito. Since maganda kung group ang hiking nyo para yung mga bata ay maingganyo na maglakad. Yan. So, habang naglalakad kayo ay maririnig niyo yung falls o yung river sa gilid. Yeah, super enjoy sa paglalakad dito. Yes, marami rin may dala na pet. Like yung aso, no? At okay lang naman, diba? So make sure meron kayong plastic. It's very refreshing and relaxing maglakad
Habang naririnig mo yung water, ano, hindi mo mararamdaman ng pagod. Yun guys, makikita nyo medyo paskip na yung daan. 2 lanes lang to para sa tao. Kaya nung isa iniisip na yung magdala ng stroller para sa bata, pero hindi talaga siya akma. Kahit na yung scooter, hindi namin dinala. Oh, parang hanging bridge pala siya. What that? Nasa gilid ka ng bundok. Yan. Tayo muna natin yung kasama natin. Like that's nuts. A lot about like common story everywhere in our body, but like yeah. Hintayin lang natin yung kasama natin yung bata. Saan na kaya sila? Ayun. Nandun na sila. So, guys, may mga areas naman para pwede magpahinga. Mukhang importante din na magdala kayo ng inyong tubig. Stop over muna tayo dito sa banda dito for a picture.
So guys, ito yung bottleneck sa Lower Falls. Maganda sana makapunta daw dun sa dulo dahil may kuweba at may view pa rin after that. Yung cave sa dulo. Yan. Kaya lang mukhang mahirap at mahaba ang pila to go to the cave. Ika! Look daddy! We're here at the Lower Falls. Are you enjoying? Yes. Are you happy? Yeah. You have a friend? Okay. Can you introduce your friend? Oh, there's Aurora. Okay. Say hi, Aurora. Are you enjoying, Aurora? Lower Falls. Not for the beach. Guys, tigan nyo na lang maigi dahil matagal-tagal tayo uling makakabalik dito. Guys, I'm sure kung nakikita nyo yung rainbow, pero merong rainbow. Muna tayo sa picture. Muna tayo sa loob. Sunod ako sa loob. Bibigyan ako lang po. Papasa tayo dito. Balik na tayo. May shower pala doon. May shower. Okay na, wag na kami sumama. Ano, gusto niya? Wag na. So guys, hindi na tayo pupunta sa Upper Falls dahil pareho lang daw ang makikita natin doon. Medyo challenging yung track. Ayan, sa background. Makikita nyo, somewhere there, nandyan lang yung daan papuntang Upper Falls. And hindi na tayo pupunta doon. Right, Isa? Turo ko sa inyo guys yung daan papuntang Upper Falls. Pero hindi na tayo pupunta doon. Babalik na tayo. Here we go. Hindi na po. Yan. Yan ang daan papuntang Upper Falls. Hindi na tayo kanina sa Lower Falls. Yan ang Upper Falls. Hindi na po natin pupunta. So, ayun guys.
pabalik na tayo sa parking. Meron nagdala na ng wagon. Medyo challenging na. So, don't recommend really ng wagon. Tingnan naman to guys. Sulit na sulit na. Banda yung medyo sumisikip yun lang. Ito yung pinakamasikip na daan. Kailangan isang lane lang siya. Kailangan magbigayan. Laki ng aso. Sour turn. Is it worth it to visit this place? Definitely. Ang sarap maglakad dito. Naririnig mo yung ugong ng baboy ng tubig. Ngayon guys, ito ang patunay na medyo malamig pa rin dito sa lugar na ito kasi may part na may yelo pa rin, no? Ang ganda magdala ng rain sweater. Pag naiintang kayo, tali ko lang sa yung leba. Ayan, ang problema kapag may napagod na bata. And guys, we're heading back to P2 parking. Come on. Ito yung daanan papuntang P2 parking. Huwag kayong mag-jaywalk doon sa ayan, daanan na yan. So, ayun ang P2 parking. At punta kami somewhere to have lunch. Di pa natin alam kung saan. Ano? Picture? Hanggang dito na lang muna guys ang ating video bago pa tayo abutan ng tawag ng kalikasan. Buti na lang sa mga major parkings dito ay merong mga washrooms or toilet na gaya nito. Katok lang kayo sa mga pinto at makikita nyo, ayan, may mga bakante naman dyan. Ayan, pasok tayo dito. Hanggang sa muli. Bye bye.